10,000 kalahok ang nagmartsa, dala ang mga bandila ng Israel sa lumang lungsod ng Jerusalem patungo sa Western Wall para ipagdiwang ang araw ng Jerusalem. Ngayong gabi at bukas, sisindihan ang mga kilalang puok. Mag-host ang pamahalaan ng Jerusalem ng pampublikong pagtatanghal at may malaking presensya ng pulis dahil sa sumiklab na sagupaan. Ang parada na nagdiriwang ng ika-59 na anibersaryo ng pagkakaisa ng Jerusalem ay naging isang kontrobersyal na kaganapan. Live tayong makikipag-ugnayan kay Ariel Ozeran, senior correspondent natin sa Gitnang Silangan mula Jerusalem sa Marcha. Ariel, ikwento mo kung ano ang nakikita at nararanasan mo dyan at ano ang dapat naming asahan sa mga susunod na oras. Bianca! Hindi ko alam kung naririnig mo ako. Pero ito na, nagsimula na ang kaganapan. Ang Flag March, ang pangunahing kaganapan ng Araw ng Jerusalem. Magsisimula ang marcha dito sa pangunahing sinagoga ng Jerusalem. Tapos dadaan ito papunta sa lumang lungsod at magtatapos sa Kotel. Ngayon, nandito ako kasama ang dalawang binatang kasama ko, si Toby mula sa Baltimore at isang kaibigan mula sa LA. Tobe, anong nagdala sa'yo dito ngayon? Ano ang kahalagahan ng Araw ng Jerusalem at ng Flag March? Ang Jerusalem ay aming pamana. Ito ang aming bansa. Ito ang aming lungsod. Kahit saan man naruroon ang mga Hudyo sa mundo, ang Jerusalem ang aming tahanan. Dito kami lahat maaaring bumalik. Dito talaga kami nabibilang. Kaya sa tingin ko, ito ang dahilan ng kahalagaan nito. Salamat. Ngayon, So si Brian, ang ibig kong sabihin, kung titingnan natin ang mga taong nga rito, karamihan ay mga reliyosong nasyonalista, mga taong may suot na kipa, pati na rin mga kagaya mo na may dalang watawat ng Beit Hamikdash o ng templo. Bakit ito naging isang reliyosong okasyon o isang okasyong tangunahing para sa mga reliyosong nasyonalista at hindi para sa pangkalahatang publiko ng Israel? malaking dahilan ng pagdiriwang ng Yom Yerushalayim ay dahil sa 6 na araw na digmaan, pinrotektahan tayo ng ating mga sundalo at tropa. Araw-araw, nabawi natin ang ating mga banal na lugar. Kaya ngayon, naipagdiriwang na natin ang pananampalatayang Hudyo kasama ang mga ito. Ang susunod na hakbang ay ang Beit Hamikdash. Kaya may mga bandilang ito tayo. Yan ang dahilan kung bakit isa ito sa mga pangnahing reliyosong holiday. Sige. Salamat. Salamat. Gino! Kaya Bianca, gaya na nakikita mo, may mga pagtatangkaring magdaos ng alternatibo at mas liberal na kaganapan para ipagdiwang ang araw ng Jerusalem. Hindi naging matagumpay ang mga yon. Sa mga nakaraang taon, naging kaganapan itong pangunahing dinadaluhan ng mga relihiyosong nasyonalista. Pero napakamasigla ng atmosfera dito. Maraming tao ang inaasang lalahok sa marcha na ito para ipagdiwang ang ika-59 na taon ng pagkakaisa ng Jerusalem. Pero nangyayari rin ang taganapang ito na may mga tensyon sa seguridad. At sa mga nakaraang taon ay nagkaroon ng mga sagupaan sa pagitan ng mga reliyosong nasyonalista at mga Palestino. Sa katunayan, maraming Palestinong may-ari ng tindahan sa lumang lungsod ang nagsara ng kanilang mga tindahan dahil sa takot sa mga sagupaang ito, sa tensyong ito. Kaya naman, sa isang banda, nakikita natin ang malawakang pagdiriwang. Sa kabilang banda, gaya ng nangyayari sa Jerusalem, laging may matinding tensyon at mataas na alerto sa seguridad.